Shut lang. Ang cute niya ring magselos. Okay, fine. Oo na, didistansya na ako ng konti sa best friend ko. Pero kung ayaw mong halikan ako, then ako na lang halik sa'yo. Mabilis na akong tumingkayad at sinakop na ang kanyang labi. I kissed him gently. Nung una hinayaan lang ako at hindi tumugon pero nang maramdaman niyang bibitaw na ako, ay saka naman ako hinapit sa bewang, papunta sa kanya, at buong puso nang tinugon ang halik ko. Naghahalikan na kaming dalawa sa ilalim ng nakabuhay na shower, at na maghiwalay ang aming mga labi ay pareho na kaming nakangiti sa isa't isa. Huwag ka na magtampo. Best friend ko lang sa Alvin at ikaw lang ang boyfriend ko. Intindihin mo na lang ako, please. Panguso ko, and he let out a deep breath. Tila suko na. Okay, baby, but please, stop hugging him again. Understand? I saluted with a smile. Yes, boss. His lips widened. Let's make love, baby. I'm horny. He was about to kiss me again when I stopped him. Wait, I have a condition pala. And what it is? Gusto kong umalis ka na bilang macho dancer sa club ni Ivan at maging bartender na lang o kaya waiter. Basta ayoko may babaeng gagamit sa katawan mo kahit na sabing trabaho mo iyon. Dahil oras na mahuli kitang may babae, makikipag-break ako sa'yo agad. Nagkakaintindihan ba tayo? Napakagatlabi na lang ako habang naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ko mapigilan ng kabahan. Akala ko hindi siya papayag pero hindi ko inaasahan ang agaran niyang pagtango habang nandoon pa rin ang ngiti sa labi. Okay, baby. He caressed my cheek as he looked into my eyes so lovingly. Promise, sa'yo lang katawan ko at ikaw lang may karapatang gumamit sa akin. Tanging ikaw lang, baby. Mabilis na niya akong kinabig sa batok at siniil ng halik. And I kissed him back instantly. Mas lalo namang naging agresibo ang kanyang paghalik. Nang halos habol ko na sarili kong hininga sa halikan naming dalawa, ay sa kanya pinakawalan ang labi ko at ibinaba ang kanyang paghalik sa leeg ko. I let out a soft moan as he sucked my neck aggressively. Para na akong dinadarang sa apoy dahil sa kanyang labi. Pero kung kailan nasa mainit na tagpo na kami, ay siya naman pagpigil ko. Sandali lang, Lucas. Mabilis kong pinatay ang shower. Uy, parang may kumakatok yata sa labas. Natahimik kaming dalawa at pinakinggan kung may kumakatok nga. Jessica? Jessica? Hindi mo ba ako pagbubuksan? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ni Alvin. Damn it! Lucas disappointedly whispered, and I pushed him right away. Mabilis ko nang dinampot ang swimsuit ko nang pigilan naman ito ang kamay ko. Hey baby, hayaan mo na lang ang lalaking iyon. No, hindi pwede at baka maginala pa iyon. Lalabasin ko lang saglit. Don't worry, palalayasin ko rin agad. Lucas sighed. Wala na itong nagawa kundi tumango pero halata ang pagkairita sa muka. Nang maisuot muli ang swimsuit ay mabilis na akong tumakbo palabas ng bathroom at pinagbuksan ng best friend kong kumakatok sa pinto ng room. Hey, kanina pa ako kumakatok pero hindi mo sinasagot ang pagtawag ko. Inis nitong bungad sa akin at pinasadahan pa ako ng tingin bago kumunot ang noo. May kasama ka ba sa loob? Parang nanlaki naman ang mga mata ko na agad na umiling. No, syempre wala. I just pooped in the bathroom, kaya hindi kita masagot agad. Teka, ano bang kailangan mo? Alvin sighed. Your husband called me. Tinatanong kung alam ko ba kung saan ka pumunta. And I said yes, pero hindi ko sinabi kung nasaan tayo. May sasabihin daw siya sa iyong importante kaya buhayin mo daw ang phone mo at sagutin ang tawag niya. Para naman ako nakahinga ng maluwag. Ay, akala ko na may kung ano na. Sige, tatawagan ko na lang siya mamaya. Sandali lang. Mabilis nitong pagpigil sa pinto ng akmang isasara ko na. Bakit? May kailangan ka pa ba? I swallowed. That Colin's friend, Lucas. Totoo bang pumasok dito sa room mo ang lalaking iyon? I asked the staff of this hotel kung saan ang kwarto mo. At dito niya ako tinuro sa room na ito kung saan pangalan na lalaking iyon na naka-check-in. I was really shocked when Alvin said that at mas lalo kong kinabahan ng gusto nitong pumasok sa room nang itanggi kung baka nagkamali lang yung napagtanungan niya dahil mag-isa lang talaga ako sa room. Akala ko'y mabubuking na ako ng tuluyan pero buti na lang ay dumating agad ang kanyang pinsan na si Colin bago pa siya makapasok sa room.
To the rescue naman ang ibang mga kaibigan ni Lucas na agad nakahanap ng paraan kung paano ako makakalusot. Kinausap yata nila ang manager ng hotel ng palihim. Dahil na magtanong ulit sa Alvin ukol sa room at kanino ba talagang pangalan para siguraduhin na hindi siya nagkamali, ay agad na nagsorry ang staff ng hotel at sinabi nagkamali sila sa pagsabi. Kaya lang hindi pa rin talaga nakumbinsi sa Alvin at pansin ko pa rin ang pagdududa sa kanyang muka dahil sa klase ng tingin na ibinibigay niya sa akin. Kaya naman ang ending ay inaway ko siya dahil sa pambibintang niya ng kung ano-ano. Samantalang alam naman niyang kasal na ako at hindi ko magagawa ang ibinibintang niya. And he apologized. Pero hindi ko tinanggap ang kanyang sorry. Hindi naman sinagalit ako sa kanya pero talagang kinabahan ako ng sobra. Kaya naman inaway ko na siya para tuluyan ng maalis ang paghihinala niya. And good thing dahil nagtagumpay naman ako. At nagpabook na ako agad ng ticket pa uwi ng Manila nang mabasang text message ni Sandro na nagsasabing may sakit si Lolo kaya kailangan ko nang umuwi agad-agad kung nasaan man ako. Kaya naman paglapag ko ng airport ay sumakay agad ako ng taxi at dumiretso sa mansyon ni Lolo. Paggabi na nang makarating ako. And now here I am, nakaupo sa couch katabi ni Sandro na hinahaplos-haplos pang buhok ko. Kunwari sweet lang kasi nasa harap ni Lolo. Nakaupo si Lolo sa kabila habang humihigop ng kanyang favorite tea na palagi niyang iniinom kapag nagpapahinga tulad ngayon. Lo, sigurado po ba kayong okay na talaga kayo? I ask again. Nakailang beses mo na itanong yan mula pa kanina, Apo. Nakakasawa na rin sagutin. Nakikita mo nagpapahinga na ako at ayos na rin naman. Nag-collapse lang ako kanina dahil sa kulang sa tulog kasi hindi ako nakatulog masyado kagabi dahil medyo inuubo ako. Buti na lang ay tinapos na ni Sandro ang mga trabaho na hindi ko pa natatapos. O ayan, sinagot na ulit kita. Huling sagot ko na yan sa'yo Isang buntong hininga ang kumawala sa akin at sumimangot. Huwag kasi masyadong over magtrabaho, Lo. Kapag gabi na ay dapat matulog na. May bukas pa naman para tapusin mga hindi pa natatapos. Hindi niyo po dapat na ina-stress ang sarili ninyo. My grandfather chuckled. Ay naku naman, Apo. Talagang wala ka pang kaalam-alam pagdating sa business. Buti na lang at si Sandro naging asawa mo, kaya kahit papaano ay kampante ako. Kahit mawala na ako dito sa mundo ay alam kong nasa mabuting kamay ka. Uminiiling pa sa akin si Lolo bago tumingin kay Sandro. Iho, paano mo ba natitiis yung pagkapasaway ng asawa mo? Pansin kong walang pagbabago dyan sa batang iyan, magpahanggang ngayon. Kahit may asawa na ay para pa ring dalaga kung umasta. Nilayasan ka pa para lang puntahan ang birthday ng kaibigan niya sa Boracay. Na hindi ka man lang pinasama na asawa niya. Gusto ko mapairap sa narinig pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil nasa harap ako ni Lolo. Sandro smiled at me and caressed my hair softly before looking at my grandfather again. It doesn't matter to me kahit ano pa ugali niya, Lolo. Dahil kung akong tatanungin, ay mas gusto ko pa rin nagagawa niya lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Ayokong isipin niya na pinaghihigpitan ko siya bilang asawa ko. Mas gusto kong ispoil siya katulad ng kung paano niya sundin ang mga gusto niya. And I will love her no matter what happens. He kissed the back of my hand. Hinayaan ko lang ito kahit na gusto ko na ipigsi ang kamay nito. My grandfather laughed. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Iho. Dahil alam ko magiging mabuti kang asawa. Kaya dapat ay mabigyan niyo na ako ng apo sa lalong madaling panahon. Abay, excited na ako magkaroon ng apo sa tuhod. Talagang napakadaling mauto itong si Lolo. At dahil hindi ko na matiis pang usapan nila ay tumayo na ako. I think we have to go home now. Lo, lumalalim na po ang gabi. Pumalik na ako sa pisngi nito. Dito na lang kayo matulog na asawa mo? No, Lo. Hindi po pwede. Good night na po. Love you. Mabilis na ako lumabas ng mansyon at sumakay sa kotse ni Sandro na nasa garahe. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Sandro at pinaandar na nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakatutok lang ang atensyon ko sa phone ko at binabasa ang mga text messages na galing kay Lucas at sa best friend kong si Alvin. Panay pa rin ang sorry nito pero hindi ko nire-replyan kaya naman pinaulanan na ako ng text message at missed calls. Cheska. Naalis ang tingin ko sa phone when Sandro calls my name. Yes. About Melanie. I don't care about her. I cut him off. That bitch. Pumunta ka sa kanya kung gusto mo. Wala na akong pakailan pa kahit doon ka pa tumira. Ihanda mo na rin pala ang annulment papers natin para makapirma na ako. Sabihin na lang natin kay Lolo ang paghiwalay natin kapag mabuti na ang lagay niya. Muntik na ako mapasubsob dahil sa biglang pagpreno. Annulment? At ano akala mo sa kasal? Isang laruan na kung ayaw mo na basta mo nila itatapon?
Automatikong napabaling ang tingin ko kay Sandro. Hindi ko mapigilan ang pagak na matawa. Wow, talagang sa'yo pa nanggaling ang salitang yan? At ano naman ang gusto mong gawin ko? Ang pagtiisan ako kahit ayaw mo na. He faced me. Kasi ako, tulad mo, pinagtitiisan din kita kahit ayoko na. I clenched my fist. Kaya nga tapusin na natin ang pagtitiis nating dalawa. Mas mabuting maghiwalay na tayo para tapos na ang problema at nang sa gano'y makasama mo na ang kabit mong si Melanie at ang anak niyo. No! Ayoko makapaghiwalay sa'yo. Sandro yelled at me. Medyo nabigla naman ako pero agad ding nakabawi. What? Ayaw mo? Ginagago mo ba ako? Ako ang dapat na magtanong yan sa'yo, Jessica. Did you cheat on me? Anong ginawa mo doon sa Boracay kasama ng Alvin na yun, ha? Bakit magkasama kayong dalawa? Sagaw nito na hinampas pang manibela ng sakyan. Kung ano man ang ginawa namin sa Boracay, it's none of your business. And what did you say? Tinatanong mo kung nag-cheat ako sa'yo? I chuckled and smirked at him. Yes, I did that. At ngayon ko lang nalaman na mas masarap palang bawal. Sandro's expression suddenly changed. Tiningnan ako nito na parang may kung anong binabasa sa mga mata ko. Hanggang sa muli na nitong pinatakbo ng mabilis ang sakyan at hindi na ako sinagot pa. Pagdating namin ng bahay ay dumiretso agad ako umakyat ng stairs at nakasunod naman si Sandro sa likuran ko. Sa master's bedroom ako matutulog. Maghanap ka na lang ng kwarto na matutulugan mo. Ayoko nang makatabi ka pa sa kama. I said without looking at him pero hindi ako nito sinagot. Akala ko hindi na ako nito susundan pa pero napasingap na lang ako sa gulat. Nang pagkapasok ko pa lang ng kwarto ay siya namang mabilis na pagsandal ng likod ko sa pader at namalayan ko na lang ang pagsakop sa labi ko. Sandro kissed me fiercely as he pressed my arms against the wall. Kung dati ay parang hindi ito marunong humalik, ngayon ay tila napaka-expert na. Langhap na langhap ko ang kanyang napakainit na hininga habang hinahalikan ng labi ko ng may dahas. Tila uhaw na uhaw. Hindi ako agad nakagalaw dahil sa pagkagulat pero nang matauhan ay agad din ako nagpumiglas at iniiwas sa mukha ko. Natigil naman ang kanyang paghalik sa akin at tuminto ang kanyang labi sa pisngi ko dahil sa pag-iwas ko. Ramdam ko ang pagtama ng kanyang hininga sa aking pisngi. Bitiwan mo ang kamay ko! Mariin kong utos habang nakaiwas ang tingin sa kanya pero mas lalo lang hinigpitan ng pagkakadiin ng braso ko sa pader. Itong tandaan mo, hindi ako makapapayag na hiwalayan mo. Kaya mas mabuting gawin na natin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa para matupad ng gusto ng lolo mo magkaapo. Pagbigyan natin siya. Pero mabilis kong iniiwas sa mukha ko nang akmang hahalikan ulit ako nito. No, you're disgusting. Ayokong gawin ang bagay na yun kasama ka. Ngayon, ay mas pipiliin ko na lang magpabuntis sa iba kaysa sa iyo. I said sarcastically. Napangawi na lang ako nang humigpit lalo ang pagkakadiin niya ng mga kamay ko sa pader. At kanino mo naman gusto magpabuntis? Doon ba sa Alvin na yun, ha? I look at him. Sinalubong ko siya ng seryosong tingin. Kahit sino ay pwede sa akin, Sandro. Basta ba yung hindi ka diri na tulad mong may anak na sa kabit? Actually, ayos lang naman sa akin kahit naluwayan ka na ng iba dahil pwede naman kitang hugasan para mapakinabangan. Ang kaso'y nagkaanak ka, nagkaroon ng sabit. And I don't like it. Parang isda din. Kahit gaano kasarap ng pagkakaluto, kung ito'y matinik ay hindi mo rin may enjoy at makakain ng mabuti. Just like you. Iniisip ko palang na pagtsatsagaan ka, kahit may sabit ka na'y parang hinahalukay, na agad ang bituka ko. Nasusuka ako, Sandro. Pansin ko ang pag-igting ng kanyang panga. And I smirk. Alam mo ngayon, naisip ko lang, kung ayaw mo talaga makapagwalay sa akin dahil nga naman promoted ka na bilang CEO sa kumpanya ni Lolo at ayaw mong mabawi yun sa'yo agad, then fine. Panindigan natin itong pagiging mag-asawa natin. At dahil gusto na ni Lolo magkaapo, pagbibigyan natin siya. Kaya lang, para maging patas, magpapabuntis ako sa iba, hindi sa'yo. Sandro's face reddened. Tila namula sa galit at bumangis bigla ang emosyon. That man, Alvin. Don't force me to ruin him. Jessica, kayang-kaya kong pabagsakin ng lalaking iyon. Kaya mas mabuting lumayo ka na sa kanya. Sino tinakot mo? Alvin is richer than you. Imposibleng mapabagsak mo kung mag-isa ka lang. I mocked. His jaw clenched. Try me then. Hindi yun pananakot dahil tototohanin ko kung patuloy ka pa rin makikipagkita sa kanya. May asawa ka na at hindi ako makapapayag na manlalalaki ka ngayong kasal ka na sa akin. And before I could talk again, muli na niyang sinakop ang labi ko.
I struggled. Pilit kong iniiwas sa mukha ko but he didn't let me. Hinahabol niya pa rin ang labi ko at sinakop ng mariin. So I don't have a choice. I bit his tongue hard. Tom! He cursed. Bigla siyang napabitaw sa akin dahil sa pagkagat ko at hindi makapaniwalang tinignan ako ng maluha-luha pa ang mga mata. Siguro'y nasaktan talaga sa pagkagat ko. Pareho naming habol ang sarili naming hininga at masama ang tingin sa isa't isa. Pero agad na nabaling ang atensyon namin nang tumunog ang phone sa loob ng handbag ko na nahulog na sa sahig. Kaya naman agad ko itong dinampot at kinuha ang tumutunog na cellphone sa loob. Agad ako natigilan nang makita ko kung sino ang caller. It was Lucas. Pero nang akmang pipindutin ko ng end call ay siya naman pagkawala ng cellphone ko sa kamay ko dahil sa biglang pag-agaw ni Sandro. Ano ba? Ibigay mo sa akin yan. Pilit kong inaagaw pero pinigilan nito ang kamay ko. Who's this? Anong kailangan mo sa asawa ko? He answered the phone call. Nalaki naman ang mga mata ko. Hanggang sa bigla na lang dumilim ang anyo ni Sandro na magsalita ang kabilang linya. Pero hindi na umabot pa sa akin pandinig ang sagot nito. And after that, the phone call ended. Hindi makapaniwala na tiningnan ako ni Sandro. What? I raised my eyebrows. Medyo kinabahan ako pero hindi ako nagpahalata. Who's that, huh? Yun na ba ang lalaki mo? He asked me with emotion. And I smirked. Yes, siya nga. And I let him do me. Ang sarap lang kasi niya sa kama kaya hindi ko matanggihan. Jessica! Ngayon ko lang nasaksihan ang pamumula ng kanyang mukha na tila galit na galit talaga. Kung titingnan ay mas galit pa siya ngayon kumpara sa muntik na makunan sa Melanie dahil sa pagtulak ko. I raised my 2 fingers to give him a peace sign. Just kidding. I giggled. Kau naman hindi ka na mabiro. Masyado ka seryoso. Palibhasa kasi may kabit ka kaya automatic kong iniisip mo na agad na may kabit din ako. But don't worry. He's just a friend of mine. Sandra just stares at me. Nandoon pa rin ang kaseryosuhan sa mukha habang nakatitig sa akin. No, mali pa lang sabihin sa kanya agad. This is not the right time. Masyado pang maaga para umamin. Hindi niya pa pala pwedeng malaman na nanlalalaki ako. Ngayon ay pwede na akong gumanti sa lalaking ito. Oras na siguro para ibalik sa kanya lahat ng ibinato niyang pasakit sa akin. Ako naman ngayon. Hanggat kasal tayo, hindi ko magagawa ang mga luwa katulad ng pagtataksil na ginawa mo sa akin, Sandro. Magkaiba tayo. Masyado akong loyal kumpara sa'yo na kahit may asawa na nakikitulog pa rin sa ex-girlfriend / kabit. Yung tumawag kanina, kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Cute baby ang nakasave na name sa phone mo? And he's a boy, tapos sasabihin mong kaibigan mo lang? Stop playing with me, Cheska. I laugh sarcastically. Stop playing? With you? Oh, come on, Sandro. Kung may player man sa atin dalawa, pues walang iba kundi ikaw yun. You hurt my feelings. Pinaglaruan mo ang damdamin ko dahil sa walang hiyang Melanie na iyon. But like what I've said, I'm not like you. Kung ikaw ay parang biro lang ang tingin mo sa kasal natin, kaya mo pa nakuhang mambabae, then I'm not. We're not the same. Yes, Curie Baby ang nakasave na pangalan sa lalaking tumawag kanina kasi ganun ang call sign namin na magkakaibigan. Pero I think, hindi ka makaka-relate sa call sign namin kasi mukha kong wala ka naman mga kaibigan. Natahimik naman ito sa sinabi ko hanggang sa iniwas na ang tingin. Magpahinga ka na. Tatapusin ko lang sa kabilang room ang mga hindi pa natatapos na trabaho kanina. Mabilis na itong lumabas ng kwarto, kung kaya naiwan ako mag-isang nakatayo. Napairap na lang ako. Talaga nagpaalam pa ang taksil. Maghintay ka lang, Sandro. May babalik ko rin sa'yo mga pasakit na ibinato mo sa akin dati. Pumasok na ako sa bathroom at nagbabad ng ilang minuto sa bathtub para kahit papaano ay marilax ang katawan ko dahil talagang napagod ako sa biyahe. Matapos maligo at magpatuyo, ay agad ang pumasok ng dressing room at naghanap ng may susuot na pantulog lang sana. Pero na makita ko ang red lace lingerie dress, ay agad ako napangisi. Ito nga pala yung lingerie na isa sana sa mga dapat kong susuotin nung honeymoon namin. Pero dahil iniwan niya ako para sa kabit niya, hindi ko na nasuot. Pero ngayon, siguro ay pwede ko nang suotin. Mas maganda siguro kung aakitin muna kita, Sandro. Good luck na lang sa'yo mamaya. Sana lang hindi ka tatabi sa akin para hindi sumakit ang puson mo. Nakangisi kong pagkausap sa salamin habang tinitingnan ang sarili ko. Dahil nga lace itong lingerie, ay kitang-kita ang hubog ng katawan ko at suot kong red lace panty.
Hindi na ako nagsuot pa ng bra dahil masyadong uncomfortable matulog. Kaya naman aninag na aninag ang aking mga pinkish nipples. Inayusan ko na rin ang sarili ko at pinili ang pinaka nakakaakit na pabango. At yun ang ginamit ko. Nang makitang okay na, ay agad kong kinuha ang phone ko at nag-selfie sa mirror para makita ang whole body kong suot. And I sent the pictures to Lucas' number. After sending the pictures, I immediately turned off my cellphone. Nahiga na ako sa kama at nagkumot ng hanggang leeg. Nang mapatingin ako sa hanging clock ay 11:21 p.m. na. Napahikab ako. Medyo nakaramdam na ng antok dahil maghahating gabi na pala. Talagang napakasipag din na lalaking iyon sa trabaho at hindi pa rin nakakaramdam ng antok kahit malalim na ang gabi. Hindi ko rin masisisi si Lolo kung bakit siya ang naging paborito. Dahil kung kasipagan sa trabaho ang pag-uusapan ay number 1 yata si Sandro. Minutes later ay nang sa wakas, narinig ko na ang papalapit na yapak mula sa labas. Kaya naman tumagilid na ako ng higa paharap sa pinto at agad na pumikit. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang marahan na pagpihit ng pinto at tunog ng paglock. Hanggang sa naramdaman ko na ang paglundo ng kama at paghiga sa tabi ko. Jessica? He called my name pero hindi ako sumagot. Hindi rin ako gumalaw at pinagpatuloy pa rin ang pagpapanggap habang nakabalot ng makapal na kumot. Nang hindi ako sumagot ay hindi ko na narinig pa ang kanyang boses. Katahimikan ang namayani sa loob ng kwarto. Kahit nakapikit ako ay ramdam ko ang kanyang pagtitig dahil hindi na siya gumagalaw pa. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang marahan na paghaplos ng kanyang kamay sa buhok ko. What the hell is he doing? Bakit niya hinahaplos sa mukha ko na para bang isa akong pinakaiingatan niyang bagay? Hindi ko inaasahan iyon. Nagulat ako. Ngayon niya lang naman niya hinaplos ng ganito ang buhok ko nang kaming dalawa lang. Oo, hinahaplos niya rin pero kapag kaharap lang namin sa lolo. Pero ngayon ay hindi ko maintindihan kung anong trip niya. And it's time. Oras na para umpisahan ang unang hakbang. Gumalaw ako at gamit ang aking paa ay pasimple kong hinila pababa ang kumot na tumatakip sa aking katawan. Ramdam ko naman ang pagbaba ng kumot sa bandang dibdib ko. At dahil sobrang tahimik sa loob ng kwarto ay rinig ko ang kanyang paglunok. Not once, but twice. Akmang gagalaw na muli ako nang bigla ako mapahinto sa kanyang ginawa. Tom, inayos niya lang naman pagkakalagay ng kumot sa akin. Ibinalik sa katawan ko. Medyo nainis naman ako. Hindi ba siya naakit? Pero hindi maaari. Kailangan kong galingan. Kaya muli akong gumalaw at inayos ang isang braso sa kanyang katawan. Ramdam ko na tigilan siya at napahinto sa pag-aayos ng kumot sa akin. Lihim naman ako napangisi. And again, muli akong gumalaw ng marahas na parabang naiinitan. Inalis kong pagkakayakap sa kanya at tuluyan ng sinipa pababa ang kumot. Dahilan para mawala ang pagkakatakip nito sa katawan ko. And I know, tumambad na sa kanya ang buong katawan lalo na't patihiya na akong nakahiga. Rinig ko ang pagkawala niya ng dalawang magkasunod na buntong hininga. Napakalalim. Gusto ko mapangisi pero baka makahalata siya na nagtutulog-tulugan lang ako. Kaya pinigilan ko na lang ang sarili ko at ganalingan lalo ang pagpapanggap. Pero hindi nagtagal ay munti ko nang mahigit ang sarili kong hininga nang maramdaman ang bigla niyang pagpatong sa ibabaw ko at kasunod nito ay ang paglapat ng kanyang malambot na labi sa labi ko. I was shocked. Para ako natuod sa aking kinahihigaan. Pero gayon pa man ay hindi pa rin ako nagmulat. Hanggang sa naramdaman ko na ang marahan na pagsipsip niya sa labi ko. Langhap na langhap ko ang kanyang napaka-press kong hininga habang hinahalikan niya ako. And when I didn't open my mouth for him, hinawakan niya ang pangako at marahan na pinisil. Bumukas naman ng konti ang labi ko at sa pagbukas nito ay parang naging sabik ang kanyang paghalik. And I just let him kiss me. Matapos niyang halinhinang halikan ang taas at ibaba kong labi ay bumaba na ang kanyang halik sa pangako. Naramdaman ko rin ang paghahawak ng kanyang kamay sa strap ng suot kong lingerie na akmang ibababa na sana pero bigla niyang itinigil. Gusto kong imulat na ang mga mata ko para makita kung bakit siya tumigil. Pero napahinto ako nang maramdaman ang bigla niyang pagbalikwas at bumaba ng kama. Basta naramdaman ko na lang pagkumot sa katawan ko and after that, he kissed my temple. Hanggang sa narinig ko na ang papalayong yapak at kasunod nito ay ang pagbukasara ng pinto. Lumabas na siya ng kwarto at iniwan ako mag-isa sa kama. Habol, hininga naman ako napamulat at wala sa sariling napahaplos sa labi ko. Hindi ko matukoy kung dahil ba sa kaba o ano pero ramdam ko malakas na pagtibok ng puso ko na para bang may kung anong humahabol. Ilang sandali ako nakatingin sa kawalan habang nakahiga.
Hinintay ko pa ang kanyang pagbalik pero nakatulugan ko na lang ang paghihintay ay hindi na siya bumalik pa. Nang muli ako magising ay mag-isa pa rin ako sa kama pero maaliwalas na sa buong kwarto. Umaga na pero hindi agad ako bumangon. Bagkus ay inabot ko ang phone ko at binuhay ito. Sunod-sunod namang nagsidatingan ang mga text messages na puro galing kay Alvin at Lucas. Una kong binuksan ang bagong dating na message galing sa best friend ko. Jessica baby, come here to my restaurant. I will cook for you. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Ipagluluto kita kahit gaano pa yan kahirap lutuin. Ako na lang pala pupunta dyan. I'm on my way now. Huwag kang alis ng bahay niyo. Hintayin mo ang pagdating ko. Mahina ako napatawa sa nabasa. Sus, manunuyo ka lang eh. Pero sige, punta ka. Pagkausap ko sa phone at sinunod na mabuksan ay ang mga message kagabi galing kay boyfriend Lucas. Oo nga pala, nagpasa ako ng picture sa lalaking iyon. Oh baby, you're so damn hot. You look like a goddess in that sleepwear. My whole body responded as I saw these pictures of yours. I can't take my eyes off you, baby. Sobra ka nakakaakit. My throat dried up just to stare at your pictures. Nakakabaliw ka kahit pa sa picture lang. At mas nakakaulol kapag sa personal na. You have no idea kung gaano kabaliw sa'yo ngayon. But wait, don't tell me katabi mong asawa mo at yan ang suot mo. No, don't baby please. Huwag na huwag ka magpapakita sa kanya na ganyan ang suot mo, please. Hey, pinatay mo ba ang phone mo? Tom, hindi kita matawagan baby. Please, turn it on. Pupuntahan kita dyan sa bahay niyo ngayon din para sunduin. Dito ko na matulog sa akin ngayong gabi. Nanlaka ang mga mata ko sa nabasa. Pumunta kaya siya? Pero impossible naman dahil hindi ko naman sa kanya sinabi ang address ng bahay ko. Napakagatlabi ako at binuksan ang kasunod na mensahe. Tom baby, I'm so jealous right now. I'm so damn jealous. Napanguso na lang ako. Imposibleng pumunta siya. Hindi ko na nareplyan pa mga text messages at pumasok na lang sa bathroom. Naghilamos at nagsipilyo lang ako bago nagbihis ng simpleng t-shirt at lumabas na ng kwarto. It's Saturday today at sa makalawa pa naman ang pasok ko sa kumpanya ni Lolo. Pagbaba ko ng kwarto ay medyo nagulat pa ako nang madatnan ko si Sandro sa living room habang nakaupo sa couch at seryosong nakatingin sa nakabukas na laptop. Pero nang mapansin ako ay agad nitong inalis ang tingin sa laptop at tiningnan ako at hindi ko inaasahan ang kanyang tipid na pagngiti. Good morning. He greeted me. And I rolled my eyes as I heard it. At kailan pa naging good ang morning kung ikaw ang bubungad sa akin? Kumukulong umaga ko kung alam mo lang. Mapakla ko yung sagot at inirapan ito. He cleared his throat. Bukas pang pasok ko sa trabaho kaya mananatili ako rito sa bahay buong maghapon. I don't care. Dumaradyo na ako sa kitchen pero hindi ko inaasahan ang pagsunod dito sa likuran ko. At pagdating sa loob ng kusina ay agad akong pinaghihilan ng upuan. Ipaghahanda na kita ng breakfast mo. Ano bang gusto mo? Napataas ang kilay ko sa kanyang tanong pero agad ding napatikhim. Milk with caramel and toasted bread. Pakadala na lang sa may swimming pool. Just give me 5 minutes to prepare for it. Okay. Kaya hindi na ako naupo pa at muli na lumabas ng kitchen nang may pagtataka. Himala. Nangyari? Ba't ang bait niya yata ngayon? Dahil kaya sa nangyari kagabi? Sa isipin na dahil nga doon na hindi ko mapigilan ang mapangisi. Pagdating ko sa may swimming pool ay agad kong hinubad ang suot kong t-shirt at pajama. Tanging 2-piece lang ang tinira ko sa katawan at tumalon na ng tubig. Sumisid ako sa pinakailalim at saktong pag-ahon ko ay siya naman pagtunog ng doorbell. Agad na pumasok sa isip ko si Alvin kaya naman mabilis akong umahon sa swimming pool at tumakbo papunta sa may gate. Nang silipin ko sa peephole kung sino ay si Alvin nga nakatayo sa labas at may dala pang isang bungkos ng mamahaling bulaklak. Napangiti naman ako at binuksan ng konti ang gate. Come in. Pagtikhim ko nang hindi sumisilip. And he entered. At dahil konti lang ang pagbukas ko ng gate ay parang nahirapan pang ilusot ang katawan para makapasok. Napakagat labi na lang ako para pigilan ang mapabungis-ngis at agad na isinara muli ang gate pagkapasok nito. Jessica baby. Flowers for you. He handed me the flowers with a smile. Sorry na. Bati na tayo. Napatikim naman ako at tinanggap ang flowers. Okay. Bati na, then. Pwede ka nang umuwi. Inginuso ko ang gate na parabang sinasabing lumabas na siya ulit. And Alvin frowned. Kailangan ko pa bang lumuhod? I couldn't help but laugh.
Joke lang. I love and open my arms for him. Bati na tayo. Sorry din dahil inaway kita. Alvin finally smiled. Thank you, baby. And he hugged me, pero agad ko nang pinulupot ang mga paa ko sa kanyang bewang. Let's go. Buhatin mo na lang ako sa swimming pool. Tamad na kasi ako maglakad. Okay, baby. Hilops. Binuhat nga niya ako sa aking pang-upo kaya naman iniyakap ko na lang ang mga braso ko sa kanyang leeg at itinuntong ang mukha ko sa kanyang balikat. Parang nakakatatlong hakbang pa lang si Alvin nang bigla na lang itong huminto. Oh, bakit? Don't tell me na bigatan ka kaagad. Bilisan mo na. Nilalamig na ako sa simoy ng hangin. Reklamo ko at mahinapang pinalo ang balikat nito. But Alvin didn't reply. Hanggang sa napasinghap na lang ako nang may malakas na kamay ang humila sa akin. Dahilan para mapabitaw ako at tuluyang napababa mula sa pagkakayakap sa kaibigan ko. At bago pa ako makalingon kung sino ang may gawa, ay nanlaki na lang bigla ang mga mata ko kasabay ng aking pagsinghap dahil sa pagbagsak ni Alvin sa harap ko. My husband punched him. Oh my God! Sandra, stop! Mabilis akong umawat pero agad ako nitong hinawi. Ikaw! Ang lakas ng loob mong puntahan dito asawa ko. Sandro shouted and punched him again. Pero mas hindi ko inaasahan ang pagganti ni Alvin.